Hindi mo kailangan ng talent sa drawing para mag-pursue ng career sa Arki. Nung una, hindi rin ako naniniwala dito. Halos ganun lang ginagawa namin. Guri-guri lang. Guri-guri lang. Sobrang palpak nito. Ito, may drawing-drawing pa ako ng mga plants. Kala mo naman may ambag. Peach tree? Saan ba may peach tree? Annyeonghaseyo, it's Chuni! Hi guys! Welcome back to my channel. Grabe, ang tagal ko nang hindi ginawa yung gantong setup Na-miss ko na yung Chika Minute natin. Na-miss ko na yung ganto. For today's Chika Minute, plates reveal. Nung isang araw kasi, nagkalkal ako ng kwarto ko. Ayan, nakita ko yung mga nakatambak na plates ko from my early landscape architecture days. Na-realize ko, never ko siyang na-share sa kahit saan. Kasi, bakit ko siya share? Dumon, plates ka ng plates. Ano ba yung plates? Ay, sorry. Plates po yung tawag sa mga drawing exercises or drawing projects. Bale, assignment. Di ko rin alam bakit plates yung tawag. Assignment siya. Ako po ay nag-graduate ng landscape architecture sa UP Diliman. These are majority from my early archi days. Let's go and kalkal through my plates. Again, Chika Minute to is isang malaking SKL lang po tong buong video na to. Yung first box are full of my notes from my classes. Wow! Sipag ko mag-notes! Who is she? Ito mo, may ano pa? Illustrations. Hindi ko na kaya mag-notes ng ganito. So, a little bit about the College of Architecture in UP Diliman. Dalawa yung course under College of Architecture, Architecture and Landscape Architecture. Yung Archi, 5-year course siya. Yung LARC, 4-year course siya. I took up Landscape Architecture. Kahit saan ako pumunta, I'm more appreciative of the Landscape Architecture kaysa dun sa Architecture mismo. Maybe if I took up architecture, it could have changed. Like maybe na-appreciate ko pa more yung buildings. Pero even before ako pumasok ng College of Archi, mas naengganyo ako sa mga works ng landscape architecture, whether I realize it or not. I don't know. Ganun lang talaga. Hindi ko ma-explain. Ganun yung pagkatao ko eh. Yun ko yung #1 comment I get whenever I tell people na Archi student ako dati. Hala, galing mo siguro mag-drawing. Yung mga aspiring Archi students, sinatanong nila is, meron ba daw talent exam? Nung panahon ko, wala. Hindi ko alam ngayon, pero I'm pretty sure wala pa rin. Hindi mo kailangan ng talent sa drawing para mag-pursue ng career sa Archi. Nung una, hindi rin ako naniniwala dito. Pero once you go through the classes, ma-realize mo, hindi talaga. It's not about the drawing skill. It's more about your ideas. Kasi honestly, sa 3rd year, 4th year, di ka na magdodrawing eh. Push and pull ka na lang sa computer. Sa first year, lalo na sa first step, all of the classes, they teach you the basics. Like, wala siyang relation to architecture. It's not what you expect. Ganito yung mga plates namin, guys. There are art classes, which is parang art classes. Para turuan ka nila paano gumamit ng pencil. Siyempre, bago ka makarating dito, ang dami namin ginagawang basic plates pa before this. Guri-guri lang. Guri-guri lang. From light to dark ng pencil. Tas pointillism. Halos ganun lang ginagawa namin. Pointillism, hatching, different kinds of shading. Kung may background ka na in drawing or in art. Misip mo, bakit pa ito ginagawa? Bakit ito yung tinuturo? Kala ko ba mag-archi ako? Kailangan eh, kasi hindi naman lahat marunong mag-drawing. Sa mga nag-worry na hindi kayo marunong mag-drawing, huwag ka mag-alala. Sa first year, i-cover lahat yan. Ituturo din kayo ng different mediums like watercolor. Oh my God, ang pangit. Oh my gosh. Ano yan? And siguro naisip nyo, Juan, sinabi mo hindi related sa Archi. Related yan sa Archi perspective eh. Hindi. Sa tingin nyo ba related to sa Archi? Movie poster to, guys. Kahit anong trip mo. Practice lang of what you like and trying out different mediums of rendering materials. Finding your style din also. Bakit ang pangit? Anong grade ko dito? Grabe. Paano ito naging 97? Bakit mas nagagandaan ako dito? Pero ito 97, tapos ito 93. Ano kayang basis ni sir sa pag-grade? Isa pang interesting na ituturo sa inyo is blueprint lettering. Sinasabi nila, ang ganda ng handwriting ng mga Archi students. Malamang sa malamang kasi tinuturo po nila.
May way talaga ng pagsulat. Kapag first year ka, sobrang strict na mga prof sa blueprint lettering mo, sa block lettering mo. Kasi syempre, learning period ka pa, and kailangan mong malaman yung ganito. Pero over time, lalo na kapag fourth year na ako, grabe binabasta-basta ko na siya. And to the point na kapag sobrang basta na, napipikon na rin yung prof ko, sinasabi na, ayusin mo yung block lettering mo! Ay ma'am, sorry. Oo nga. Kasi guys, bawat linya ng lettering na to gumagamit ng ruler. Yun yung supposed rule. Sino may oras? Pag ina-rush ka na, wala akong time. Hoy! Nakakakilig naman! Very good. Uno ako dito. Ang dami rin namin plates na tinuturo kung paano gamitin yung iba't ibang materials na pinabili sa inyo bago mag-start ng classes. Mga circular templates, mga compass, mga fine tech. So ayun, medyo mahal po mag-Archi. Feel ko naman medyo gets yun na yun. Sa una, malaking bagsak talaga. Malaking bagsak ng gastos kasi marami kang bibilhin na bago if ever wala ka nun. If ever wala kang pinanggalingan na Archi in person sa buhay mo, sa pamilya mo, marami ka talagang gagastusan. T-square, drafting table, mga watercolor, lahat ng pencil, lahat ng pens, triangles. Throughout the SEM naman, marami pa rin gastusin kasi bibili ka pa rin ng mga papel. Kahit digital yan, papaprint nyo pa rin yung board. Medyo magastos, guys. Papakita ko naman sa inyo yung mga actual landscape architecture majors ko, yung mga design classes ko. Yung fun thing about design classes is, every SEM, meron kang design class. And they are seasonal. So if bagsak ka sa design class mo, you will have to repeat the whole year. Kailangan mo talaga pagtuusan ng pansin yung design classes mo kasi yung mga ibang majors, baka pwede mo pang isabay sa sunod na taon. Pero yung design class mo, hindi talaga. GG ka talaga. Also, design class, na culture shock ako pagkapasok ko pa lang kasi grabe! 7 AM class. Tapos alam nyo kung ano oras natatapos? 12. Walang break. Tapos inisip nyo, grabe, anong gagawin nyo doon? Ang dami. Ang dami pala namin magagawa doon. Minsan nga kulang pa eh. First day, di ba ina-expect natin kapag first day? Ano lang yan? Syllabus, attendance, 30 minutes lang tapos uwian na. Wala. Yung prof pala na yon, first day, esquisse. Ang esquisse, it means the first draft or the first drawing. Pero in this school setting, ang esquisse, it's a surprise quiz. So, medyo ina-expect mo na, first day ng design classes, meron kang dalang papel. Meron kang dalang T-square. So, yung mga esquisse design quiz, so, bibigyan nila kami ng lote. Basta ng problem, syempre, para ano bang i-design, ganun. Usually, ganito yung itsura ng esquisse na. Sobrang palpak nito kasi sobrang aesthetic lang inisip ko dito. To, may drawing pa ako ng mga plants na kala mo naman may ambag. Peach tree? Saan ba may peach tree? Sabi ni sir, not a good idea to put a garage in the middle of your house. Tama, sir. So, just to give you guys a quick idea lang din kung ano usually yung mga pina-prioritize namin sa isang esquisse. First of all, syempre, is yung pinaka-important SDP, which is the Site Development Plan. Flat aerial view siya ng lahat ng parang gusto mo mangyaring design dun sa lote na binigay sa'yo. And usually, kailangan din ng perspective. Kasi unless ikaw yung designer nung SDP, hindi mo actually magagets kung ano itsura niya in person or in 3D. So you need to express yourself through the perspectives para may idea yung ibang tao or yung prof. And then another important part is itong usually the first page, which is the concept and lahat ng parang site analysis mo. Ito mo may papakita kung how you approach the problem. Kasi it's not just about aesthetic. It's really about solving the functionality. Minsan 3 pages eh, kasi kailangan mo pa ng perspectives, elevations, planting plan, ganyan. So, nakakatatlong pages kami ng 20 by 30. Malamang sa malamang kulang yung 5 hours ng design class kung ganon. Gusto ko rin i-share sa inyo yung isa sa favorite classes ko was LA 25. It's either you hate it or you love it. Walang in-between. And I was one of those people na I loved it kasi walang extrang brain power na gagawin. Like, kailangan mo lang mag-memorize. So, sa LARC, we really needed to memorize a lot of plants and their scientific names. You draw and paint and write and memorize all of the different native
and local plants available in the Philippines. Kung gaano ba siya lumalaki, ano yung kailangan niya. Kasi kailangan namin malaman kung pwede ba siyang itanim sa gantong areas. Kung pwede ba siyang itanim sa taas ng building, di ba? What if sobrang taas pala, di bawal? Kung pwede ba siyang itanim sa ospital, what if poisonous pala? Ang fun niya, and habit pa rin namin ng mga friends kapag nakakita kami ng halaman. Huy, yun yung Rueus Patasea, parang tas kami. Kadiri tayo. Kadiri tayo, bakit mo yan alam? Wala lang. Medyo mindless activity kasi siya compared to all my other projects before. Medyo nakaka-relax yung pag-watercolor and pag-drawing ng mga different plants. Although medyo mahirap yung exams. Kasi papakita nila yung actual plant, like lalabas kami, tapos ituturo lang ni sir. And minsan kasi yung plants, merong feminine and masculine. And yung difference lang nila is tanging mas pointy yung dulo ng dahon. Eh kung in real life, syempre baka nangat-ngat na yan ng pusa, di ba? Medyo nakakalito din minsan. Ito mo, love na love ko to Calathea. O alam niyo yan, di ba? Mga plantita-plantito dyan. May scaling pa kaming ginagamit. Tapos mga sun and water, kung saan sila native. Ang fun, no? Di ba kayo natutuwa? There's a lot of programs na we also learn like second year, third year. We learn AutoCAD, we learn SketchUp. And ito na yung mas feasible na ginagamit in the real world. Manual renderings and manual perspectives. These are the basics lang na we need to cover. In case na wala ka laptop, sa tissue lang, pwede mo na i-drawing. Come across mo na sa client mo yung idea. I don't think I can share all of my plates. Yung iba dito notes, yung iba dito loss. And yung ibang plates, I don't think they're quite as interesting as the ones I've showed. I hope this enlightened some of you in one way or another about my course. Lalong-lalo na sa mga aspiring. Or kung hindi man, at least may natutunan kayo. Oh, please drop a comment below if we are in the same field. Or you are an aspiring Archi and LArch student. Hello lang. Gusto ko lang malaman. That's it for today's video. Thank you for watching and joining me on today's Chika Minute. And see you again next time. Bye! When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up?